Para naman sa mga mahilig sa camping at nature trip, sa isang kilalang campsite dito, may hands-on experience pa sa buhay bukid. Ang farm na ito ay nagpo-promote ng sustainable farming at organic farming. So, yung paraan nila dito ng pagtatanim at mismong mga halaman na tinatanim nila, lahat ay kung paano itinanim nung sinuuna pang panahon. Walang ginagamit ng mga masyadong modern technology at saka mga chemicals or pesticides. Ngayong araw na to, ang mission ko ay magluto ng ginataang manok. Parang ang dali lang, di ba? Pero may challenge para sa akin. Yung ginataang manok dito sa Tayabas, Quezon, ang tawag nila ay gata sa dilaw. Hindi po kami magluluto sa stove or whatever. Magluluto po kami sa kawayan. Magsisibak muna ako ng kawayan, kaya meron ako ditong dalang itak. Kasama ko si Kuya Oyo. Hi, Kuya Oyo! Hello! Tayo daw po yung maninibak ng kawayan. Bago raw matikman ang gata sa dilaw ng mga taga-Tayabas, kailangan muna itong paghirapan. Pero sabi nila, mas masarap nga raw yun eh. Kapag niluto sa kawayan, parang yung flavor daw ng kawayan, pumapasok na rin daw dun sa niluto. So, baka nga mas masarap. Hala! Ito ata yung tatagaing kawayan. Ang laki naman ito. Grabe kuya, ang laki niyan! Hala, ang hirap! Hindi pa ginagawa, nahirapan na ako. Ito ang puputulin? Hindi. Doon sa kabilang yung... Ano ko hindi puputulin? Kinabahan ako. Ito, ang tatagain natin. Ito? Ito, oo. Ang hirap naman, kuya. Paano gagawin natin? Paano ang... Dito ang umpisa ng taga ay dito. Puno lang. Mga hanggang anong oras po tayo dito? Mga alas 7 ng gabi? Ako kuya. Doon ang taga naman. Ganyan? Oo. Siyempre, wala akong natutulong. Ako. Akala mo lang mahirap, pero hollow kasi sa loob yung kawayan, kaya kailangan lang pala talagang mabasag yung mga walls niya. Charot! Walls! Kuya Oyo to the rescue. Sisiw lang pala sa kanyang magpatumba ng kawayan. Hindi naman natin kukunin na itong puno at masyadong makapal. Ano? Dito tayo kukuha itong parte na ito. Makalipas ang ilang minutong pagtatagpas, sa wakas, ang first mission na pagkuha ng kawayan, success! Matapos maputol at maihulma ang kawayan, meron na tayong lutuan. Lahok na lang ang kulang. Magluluto tayo ngayon ng gata sa dilaw. Isa itong uri ng ginataang manok, pero ang ginagamit nila, luyang dilaw. Yun yung pampasarap nila. So, syempre, manguha muna tayo ng luyang dilaw. Tara! Parang magbubungkal tayo ng lupa ngayon. O magpapala ng lupa. Hi, sir! Hello. Dito ba yung luyang dilaw? Yes, ito mga to ang luyang dilaw. Ah, yan bang? Yung luyang dilaw. So, kailangan bunutin natin yan kasi yung luyang dilaw nandun sa ilalim Nasa ng ilalim. lupa. Maraming luyang dilaw o turmeric dito sa farm. Mabilis itong tumubo at hindi maselan sa klase ng lupang pagtatamnan. Ginagamit din ito bilang pampalasa at natural na pangkulay sa iba't ibang lutuin. Kain lang natin yung paikot na ganun. Lalabas natin siya. Kasi kapag binunot mo siyang ganyan, Nako, mapuputol yung hindi mo stalk, makukuha yung luya. maiiwan yung luya sa O, ilalim. sige. Ay, nabalik ko, kuya. Sa'yo. Ah, malalim ba? Ito na siya. Oh. Ito. Ay, ayan na! Ang babaw lang pala! Ay, ang daming uod. Ayan na! Ayan na! Para ka nakakita ng ginto, oh. Ang ganda ng kulay. Wow! Ay, ang ganda naman ng luyang dilaw dito. Orange na orange. Pwede natin iwan yung iba kasi dadami pa yan. Oo, lalaki pa. Wow, ang bango! Kumpleto na ang kailangan. Kawayan, check. Luyang dilaw, check.
Kaya naman simulan na natin ang pagluluto. Una po, lalagay po natin dito yung itong mga pampalasa. Okay. Sibuyas, bawang. Ilalagay lang sa loob. Hulog lang. Wala nang gisa-gisa dito. Pagsasama-samahin na lang. So ito ay luyang puti. O yung ibang tawag luyang Tagalog. Tapos ito yung luyang dilaw. Mas marami yung luyang dilaw. Nilagyan pa rin natin ng luyang puti kasi yung luyang puti mas maanghang ng kaunti. Whereas yung luyang dilaw naman mas aromatic at saka siya yung nagbibigay ng dilaw na kulay. Titimplahan lang ito ng asin, paminta, brown sugar at patis. Sunod na ilalagay ang papaya at manok. Pagkatapos, ibuhos na dito ang pangalawang piga ng gata ng niyog. Takpan na natin. Ngayon, iluluto na natin ito sa apoy. Pakuluin sa loob ng 1.5 oras. Uy, kumukulo na, te! Kapag kumulo na, pwede nang isali ng kakang gata o unang piga. Okay, hihintayin na lang natin siyang kumulo pa ulit. Pero actually, luto na to, yung kakang gata, pangpadagdag lang ng creaminess. Maya-maya pa, luto na ang ipinagmamalaking gata sa dilaw ng mga taga-Tayabas. At eto na po, ang bunga ng ating pinaghirapan. Tikman natin ang ginataang manok na may luyang dilaw. Very, very creamy. Tsaka ang ganda ng kulay. Lutong-luto na to. Kasi ang lambot-lambot na nung papaya natin. Ang creamy. Sarap ng sabaw. Wow! Super creamy. Tsaka may aroma siya nung luyang dilaw. Pero hindi ko ma-pinpoint, may ibang parang flavor pa siya eh. Baka yun nga yung effect ng niluto sa kawayan. Parang may iba pa siyang flavor. Hindi lang talaga gata lang. Creamy, very aromatic, mabango. Galing!